Nagkakakilala kami ni Maro sa opisina, magkatrabaho kami niyan, same department, ganyan. Pero magkaiba lang ng section. So yun, una, friends kami niyan, una start ng friends, tropa-tropa, hanggat sa, ayun, nagka-developan. Tapos yun, hanggat sa 5 years na kami kasintahan. Ano kasi siya, yung easygoing, parang ano lang, smiling face. Tapos, parang chill lang siya, hindi siya yung stress kasama, hindi mabigat kasama, parang lahat is okay lang, ganun. Parang kaya niyang pagaanin yung, kung ano yung mabigat na nararamdaman mo or something, parang kaya niyang i-light yung araw mo, parang ganun. Siguro, mga isang taon din na ganun, na komportable lang sa isa't isa. Hanggang sa nagkaroon na ng ligawan, ganun. Mas sakripisyo niya, parang unahin ka niya bago yung sarili niya, yung mga ganun bang makaring siya masyado eh. So, lagi kanyang tatanong kahit nahihirapan na siya, parang ikaw pa rin yung unahin niya, ganun. Yun yung mga katangian niya, talaga namang bihira talaga. 5 years bago ako nag-propose dyan. So, nitong last February, ata, yun. Before siya umalis, kasi parang usually, every monthsary namin, gumagawa kami ng paraan para gumala, para magkaroon kami ng time with each other since sobrang busy sa work, as in OT-OT, ganyan. Assure ko na, ayun, hindi kita iiwan, babalik ako. Ayun, ganun yung ganun yung nangyari. Yung masasabi mong ideal man mo, nung bata ka, na kaya kang intindihin, kaya kang ganito, ganyan. Lahat kasi yung nakita ko sa kanya na hindi ko akalain na may tao pa pala nag-e-exist na gano'n. May lalaki talaga palang nag-e-exist na gano'n. Tayo yung magiging pinakamasaya. Hinintay natin to eh. Ayan, ganyan din nakarating yung parents mo, pero na-workout pa rin natin. Enjoy lang natin tong moment na to. Tanggalin natin yung stress, yung mga pagod natin. Kalimutan muna natin yun, no? So, sa ngayon, araw natin to. Bihira to eh. Kumbaga, first time ko nga, never akong umabay. So, first time ko ma-feel yung ganitong, ngayon ako pa ikakasal, di ba? So, excited sa maging mag-asawa na kami. Ganyan. Pag may inilaan pala sa'yo si God, na taong iniready niya talaga para sa'yo, kahit gaano katagal, yung masasabi mong it's worth to wait. Ganun. Nagpapatya ang hangin na nakapalipot sa'kin. Tila merong pahiwatig, ako'y nananapig. Di naman napilitan. First, the Old Spice. Uunahan na kita, hindi ka mabaho. For a reminder na mag-ingat ka lagi dahil bukod sa pretty wifey, may cutie baby na rin na lagi naghihintay sa pag-uwi. I love you. Nagmamahal, Maro. Giliw, di mapigil ang puso. Ang damdamin ko, mukhang mapapaawit.
Hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Hi, mahal ko. Alam ko minsan lang ako magbigay ng regalo sa iyo, pero syempre hindi ko hahayaan na wala kang matatanggap sa espesyal na araw natin na to. Kung gaano ka espesyal ang regalo ko na ito ay magpapaalala na espesyal ka din sa buhay ko. I love you so much. Awit-awit, natutulala sa nakakaakit-akit mong tinatangi. We've been friends for almost 2 years before natin ma-realize na we're meant to be more than friends. Lagi mong naririnig sa akin to, at hindi ako magsasawang sabihin to sa'yo na paulit-ulit. You are God's gift to me, and I am so blessed to have you. You made me realize that a guy like you still exists. My ideal man still exists. Damdamin kong Robertson, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito pang mga kaisang dibdib? Si Mary Rose na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Opo, Father. Anong salamang kang meron ka? Mary Rose, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito pang mga kaisang dibdib? Si Robertson na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Opo. Ako na nga'y napihag mo na nung di naman talaga sinasadya. Pagkat itinagdaya tayo para sa isa't isa. Ako na nga'y napihag mo na papahiwatig na sa'yo. Together, there is nothing impossible. I love you forever and be loyal to you. I love you and I will always love you. Kasama ng anak natin, mamahalin ka namin. Love you. Love you. Love you too. Napagtanto na gusto kita.